Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Okay. Welcome back, Miss Honey. Kasi na-miss ka namin kahapon. Ay, hindi kahapon, no Friday. Ayan. Thank you, Miss Sharon. And happy TNK Day sa iyo. At syempre, happy viewing po sa lahat ng nanonood sa atin sa live stream, sa Facebook page at YouTube channel ng Radio Magazine and sa Facebook page ng Philippine Commission on Women. At syempre, happy TNK listening naman po sa lahat ng nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM kung saan live na live ang Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes po yan mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At may replay din po tayo ng TNK sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ting Sabado po yan mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. And of course, nasa TV na rin po ang ating programa. Mapapanood ninyo ang TNK Replay sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 to 49 sa For the Box. At Miss Sharon and mga ka-TNK, mababalikan din po ang ating mga past correct. episodes sa TNK webpage na makikita po ninyo sa inyong mga screen o kaya po, puntahan nyo po, para sa mga nasa radyo, puntahan nyo po ang YouTube channel ng Philippine Commission on Women. At kung gusto nyong i-download ang audio files ng ating mga episode, bisitahin lamang po ang library.pcw.gov.ph at i-search ang Tinig ng Kababaihan. Samantala mga ka-TNK, isang dagdag kaalaman para sa ating lahat. Alam po ba ninyo na ngayong November o ang November ay idineklarang National Children's Month? Alam mo ba yun, Miss Shawi? Alam ko yan. Inano namin yan sa aming social Na-feature media. na, ayan. Oo. Ayon nga po sa Republic Act 10661, ipinagdiriwang ang buwan ng mga bata tuwing Nobyembre. Ito po ay bilang paggunita sa pagpapatibay ng Convention on the Rights of the Child ng United Nations General Assembly noong November 20, 1989. Yes, thank you, Miss Honey, sa iyong patrivia. Mukhang may kinalaman diyan ang ating episode ngayong araw. Correct ba ako? Medyo, Miss Sharon. Yan. Dahil pag-uusapan po natin ngayong araw ang isang mahalagang yugto sa buhay ng isang bata. Yung pagdadalaga o pagbibinata nila, Miss Sharon, no? Pero matanong ko lang, Miss Shawi, nung ba ikaw nagdadalaga, meron bang nag-explain sa'yo kung ano ba yung nangyayari sa yung mga changes sa katawan mo, no? Ay, walay. Ay, Kung sa perspective ng parents or yung mother ko, hindi, kasi siyempre nag-work din ang mother ko, pero ang nag-explain sa akin, nung meron na talaga akong menstruation, first menstruation ko, at nakita niya na merong stain ng aking shorts, tapos ayun, hanggang sa bumili siya ng ng napkin. pads, oo. At in-explain niya na sa akin. Kaya buti na lang, nagbabakasyon yung older na pinsan ko na babae. Ayun, siya yung nag-explain. Kaya lang nung nung actual nang nangyari. Nung actual na nangyari. Hindi mo napaghandaan, kumbaga.
Ayan, yung mga ganyang usapin kasi, Miss Sharon, no, lalo na nung mga panahon nga ng ating mga tita, mga mami, mga lola, lalo na, no, hindi kasi siya masyadong napag-uusapan. Or kung napag-uusapan man, medyo patago or parang nakakahiyang pag-usapan eh. And actually ngayon, despite sa pagiging accessible no, ng mga information, kasi may mga internet, Oo, pwede may kang Google, mag-research. may Oo. internet na. Maaaring impormasyon naman na makukuha nila doon, may halo ring myths o yung maling paniniwala. So, minsan pa nga dahil yung iba no, wala rin talagang sapat na gabay doon sa mga parents, guardians, yung mga nakatatanda no, humahantong pa sa pagkakaroon ng mga risky behaviors or minsan out of curiosity or even yung peer pressure. I agree, Miss Honey. I remember isang nga na, sa mga nabanggit mo noong ating guest last month from the Philippine Statistics Authority, ay yung patuloy pa ring issue ng early and teen pregnancy, di ba? As early as 9 or 10 nga, ay nagiging nanay na sila. Ayan. 9 or 10 years Oo, old. sobrang bata. Kaya naman, Miss Sharon, no, sa pagdiribang natin ng National Children's Month ngayong November, nais nating talakayin dito sa TNK kung paano nga ba tamang yung tamang pakikipag-usap no sa mga bata, lalo na yung mga nasa puberty stage nga, para magkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa mga pinagdadaanan nila at para rin magabayan sila sa mga desisyon na gagawin nila sa kanilang buhay, lalo na nga dun sa kanilang katawan. Naku, excited na ako na sa magiging discussion natin ngayong araw. Kasi nga naman, ang mga kabataan ngayon ang magiging magulang o guardian ng susunod o yung next generation. Kaya nararapat lamang na as early as now ay malaman na nila kung paano alagaan ang kanilang mga sarili upang hindi mauwi sa anumang pagsisisi. Tama kami, Sharon. Pero bago natin talakayin yan, dumako muna po tayo sa ating featured God Work for the God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Mga ka-TNK, para po sa ating featured God work, PCW, pinangunahan ang mahalagang pagpupulong ng kababaihan sa ASEAN. Ang Pilipinas, sa pangunguna po ng Philippine Commission on Women, ang kasalukuyang host ng isang linggong serye ng matataas na pulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang mga nasabing pagpupulong na nakatuon sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at karapatan ng mga kababaihan ay kasalukuyang ginaganap sa probinsya po yan ng Bohol. Formal na pong inako ng ating bansa ang pagiging tagapangulo o chair ng ASEAN Committee on Women o ACW para sa taong 2025 hanggang 2026 po. Habang ang Singapore naman ang magsisilbing vice chair. Sa ilalim po ng temang Shaping the Future of ASEAN, Women's Leadership in Advancing People Empowerment, Regional Security, and Economic Prosperity, tinatalakay ng mga delegado ang pagpapatupad ng kasulukuyang mga plano at paghahanda para po sa ACW Work Plan para po sa taong 2026 hanggang 2030. Bukod po sa ACW, may isa pang mahalagang pagpupulong ang naganap tulad ng ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children at ang ASEAN Gender Mainstreaming Steering Committee. Kabilang sa mga talakayan ang pagwakas sa karahasan laban sa kababaihan, pagtugon sa online gender-based violence, at pagsasama ng mga polisiyang sensitibo sa kasarian sa mga programa sa klima at kalusugan ng publiko. Binibigyang diin din ng pulong na ito ang kolektibong pangako ng rehiyon ng ASEAN na ilagay ang kababaihan at kabataan sa sentro ng paglalakbay nito sa isang inklusibo, ligtas at sustainableng kinabukasan. Samantala po, ngayong araw ay sisimulan naman ang ASEAN Gender Responsive Budgeting Conference. Ang mga kaganapang ito ay kabilang sa mga paghahanda para sa chairship ng Pilipinas sa taong 2026. Yan, good job po sa ating bansa at syempre sa lahat po ng mga member states ng ASEAN. Samantala, Ms. Honey, alamin naman natin ngayon kung ano ang ating hashtag Say sa TNK
question of the week. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Mga ka-TNK, para sa ating Say sa TNK, ngayong linggong ito, mayroon po tayo uling poll. Yan. Ito ang tanong, gaano ka-comfortable at confident na i-discuss sa batang nagdadalaga o nagbibinata ang mga pagbabagong nagaganap sa kanyang katawan, pati na rin ang mga responsibilidad at pag-iingat na dapat niyang malaman kasabay nito. Ano ang say nyo mga ka-TNK? Ipaalam sa amin sa pamamagitan po ng react button dun sa aming Facebook post. Heart react po kung 10/10. Kayang-kaya kong talakayin ang topic na yan. Hindi lang sa practical, kundi sa science-based na paraan. Like react naman po kung hindi kayo sure kung paano, pero pwede nyo naman subukan. Care react kung 50-50, gusto ko pero mas okay sana kung may guide ako para ma-discuss ko ng tama. Baka kasi myths rin yung alam ko. Yan. Wow react naman po kung naku, hindi ko kaya at clueless rin ako. And sad react kung wala akong planong pag-usapan yan dahil sa tingin daw nila ay hindi pa nila yan maiintindihan. Yan, nakapost na po yan sa Facebook page ng PCW at sa ating Godvocates Community Facebook group kung saan pwede kayong mag-comment at syempre mag-comment din po ng inyong mga insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 at babasahin po natin yung inyong mga insights and ang resulta ng ating poll bago matapos ang ating programa. Ulitin ko po yung number, 0917-845-4814. Mag-text na po kayo. Dahil dito po sa TNK, lahat tayo ay may say. Okay. Mas lalo akong ma-excite sa topic ngayong araw at para mabigyang linaw ang usapin ng paggabay sa mga batang nagdadalaga at nagbibinata, may mga kasama po tayong mamaya. Sino kaya ang ating special guest? Malalaman po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapuetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bangmangmang, ang sumipol ay banghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga.
Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan para sa ating episode na pinamagatang Usapang Pagdadalaga sa Tinig ng Kababaihan. Kasama po natin ngayong araw live via Zoom ang isang Godvocate gaya natin, no? At malapit po sa puso ng Philippine Commission on Women and Miss Sharon at mga ka-TNK. Birthday po niya ngayon. happy Sakto, no? birthday. Nagdiriwang siya ng kanyang kaarawan at pinaunlakan niya tayo, no? Mga ka-TNK, pakinggan po natin si Miss Mirna Ilagan Harillas, isang Godvocate, consultant at dating miyembro po ng Management Committee ng PCW. Magandang hapon po, Miss Mirna. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at happy birthday po Happy sa birthday inyo. po. Salamat sa iyo, Miss Honey at Miss Sharon. Masaya ako. Kahit birthday ko, masaya naman ako talaga na makasama kayo ngayong hapon at makipagbahaginan sa inyo ng kuro-kuro at kaalaman. Kasi lola nyo, hindi nagdaan din sa pagdadalaga, no? Opo. Kahit matagal ng panahon yun. But I'm happy to join you. At saka, napaka-creative ng inyong poll, yung sa inyong say sa TNK. Oo nga. I'm looking forward to hearing the results later. Yes po. Yes po. Okay, welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Ma'am. Ano po ang gusto niyo pong itawag namin? Ma'am Mirna, no? Miss Mirna. Or Miss Ma'am Mirna. Mirna is good. Okay. Everybody sa PCW calls me Mrs. J. Anyway is good. Anyway is good. Okay. Ngayon pong buwan nga po ay Ma'am Mirna, ay ipinagdiriwang natin ang National Children's Month. Kapag pinag-uusapan ng mga bata, may soft spot sa atin dito sa TNK, ang mga batang babae. At yun ang empowering na paggabay sa kanila ng kanilang mga nanay o guardians, lalo na po sa kanilang pagdadalaga. Ma'am Mirna, bilang isang nanay, lola at isang gender and development advocate, ano po yung mga observations nyo pagdating po sa usapin ng tamang paggabay sa mga bata, lalo na po sa kanilang puberty stage, especially ngayon po na isa sa mga hamon na kinakaharap pa rin ng ating early, yung teens, ay yung early and teen pregnancy. Naku, tamang-tama yung tanong mo na yan, ni Sharon, kasi napakahalaga talaga sa tingin ko na bigyang pansin itong suliranin ng lipunan na ito, no, ang early and teen pregnancy. So, naalala ko na last August lang, ako ay bumibisita sa Davao City. So, ang unang nakatawag sa aking pansin while going around the city ay yung mga billboards na nag-a-announce ng isang malaking komperensya being organized by our Department of Health. Nakatawag pansin sa akin kasi ang title is Childhood Pregnancy. So, sabi ko childhood, ang alam ko palang teen pregnancy, no? So, I checked the statistics. At tama nga, nakita ko sa statistics na pababa ng pababa ang mga kabataang babae natin na nabubuntis. So while the statistics, sabi ng Philippine Statistics Authority, habang yung kabuang bilang yata ng teen pregnancy ay bumababa, very alarming naman yung rising trend in the number of girls na 15 years old and below who are na nagbubuntis. So crucial, very crucial to because alam naman natin na yung 19 years old and below na dating binibilang ay very high risk, no? Ang dami ng health risk na associated with early pregnancy. Di sabi ng Save the Children, I think that is a study by the Save the Children NGO na nagsasabi na yun daw 15 years old and below, talagang doble pa yung health risks, yung physical risk sa kanilang katawan. And further, the statistics that I saw said that ang earliest recorded age sa ating bansa na nabuntis ay edad 8 taong gulang. Hindi ko nanganak siya. Nanganak siya ng 9 years old. 9 years old. So, pag iniisip ko yun, I just refused to imagine it because I could not really imagine. So ano ba yan? And then, we all remember, Honey, no, the very successful movie that was shown recently, yung kay Binibining Antoinette Hadaone, no?
natuwa ako dun sa movie na yun kasi pinakita niya talaga yung pinagdadaan ng malagim at kahabag-habag na sitwasyon ng mga batang babae na napupunta sa sitwasyong ito. And I was very thankful to that movie for raising the awareness kasi pinag-usapan siya ng matindi ng ating mga kababayan. So I'm sure that contributed to the raised awareness of everyone. So yes, pero talagang crisis, no, national crisis na ang tingin ko sa kanya. So, kung babalikan ko yung tanong mo, Miss Sharon, ano ba yung sa aking katandaan, ano ba sa tingin ko at bilang God advocate, sabi ni Hani, ano ba yung mga siguro off the top of my head na mga tamang paggabay sa ating mga nagdadalaga at mga nagbibinata, ano? Siguro ang unang-una kong maiisip ay yung ano ba, yung pangangailangan na tayong mga magulang, hindi lang magulang but the responsible adults around the children, lalong-lalo na yung ating mga batang kababaihan, ay maging open and approachable tayo. Sana kasi nga sabi natin, this is a most difficult stage. Kasi nga, madaming pagbabago sa katawan, nakakalito ang mga pagbabago, nagbabago ang katawan, nagbabago ang pakiramdam, at saka ang feelings, new feelings, very new feelings, nararamdaman mo. So very conflicting. So kung tayo ay hindi approachable at parang parati tayo mang-i-scold, they will never open up. And I think for some girls na parang nagkalakas ng loob na magtanong, ang sagot ng karamihan sa atin, kasi sabi nga ni Hani kanina sa beginning of the show, hindi rin naman tayo na iprepara nung panahon natin, so hindi natin alam sagutin. So ang sagot natin ay huwag ka ng maraming tanong, talaga. Diba? Because we thought that, they will just find it out for themselves. So nakita na natin because of the crisis in teen pregnancy that such belief na okay lang yun, they find it for themselves, hindi nakakatulong because we now have the crisis of teen and very extremely young pregnancies happening. So, siguro, tigilan na natin yung pag-iisip na mas maigi yung walang alam, ano? Opo. I'm sure, yun naman na ang pangkalahatan ding nangyayari ngayon siguro na alam na ng mga magulang na kailangan na nating talagang porsigihin ang agang intervention to help prepare them. Kaya sa Yes, Honey. Kaya Miss Mirna, no, natuwa po kami nung nabasa nga namin nung team namin, no, yung libro na sinulat nung anak po ninyo, no, na si Dr. Jillian Harillas Lardizabal o si Doc Jill, yan, para mas maikli, na pinamagatang Dalaga na ba ako? Yan. So, Doc Jill left us, no, especially yung husband po niya and yung dalawang anak po niya na parehong babae, no, nang masasabi nga na parang love letter kasi ang ganda ng pagkakasulat, parang nakikipag-usap, no. Para sa kanya mga anak, yan sila Malaya at Mithi. So, to honor her legacy, no, maaari po ba ninyong ibahagi sa ating mga ka-TNK, ano po ba yung kasi parang tingin namin nakakatulong tong libro na to doon sa pinag-uusapan po nating issue, no, na medyo yung status ng kalagayan ng mga bata na maagang nabubuntis. Ano po ba yung vision ni Doc Jill sa pagsulat ng libro? Siguro, shortly, ipakilala ko ba sino si Doc Jill at ano yung motivation niya to write the book and finally ano yung hangarin niya for this book, no? And for all the little girls that she cared for and loved during her lifetime, no? So, si Doc Jill ay namayapa na nga siya just over a year ago. Siya ay isang pediatrician at naging professor din siya sa School of Medicine ng San Beda. Nag-train siya sa pagka-pedya sa Philippine Children's Medical Center and she also practiced sa De Los Santos Medical Center where she headed the breastfeeding committee, and under her leadership, she was able to get the hospital accredited for being a mother and baby-friendly hospital. So, yun ang kanyang pinagkapalahan. So, ano ay yung motivation niya to write the book? Siguro bilang guro at bilang isang doktor at saka based na rin sa kanyang sariling karanasan ng pagdadalaga, nakita ni Doc Jill na talagang yung pinag-uusapan natin na kulang ang
wastong impormasyon na meron ng ating mga kabataan para harapin yung kanilang unang pagreregla, ano ang mga pagbabago sa kanilang katawan at damdamin nga, ano. So, yes, so as well, she was telling me that doon sa practice niya, she also had a few cases of children na victimized ng physical and sexual abuse. So all that contributed to her wanting to really write a book about it. Then, when she was diagnosed with the disease, I think all the more that she wanted to finish and complete the book kasi faced with your mortality, dalawa pa namang babae yung anak niya, and with the prospect of leaving the husband alone to raise the two girls. So kaya niya pinagpilitang buuin ang libro, no? So fortunately natapos niya yun, but it was not published within her lifetime. Namatay na siya before we were able to print and ano. So back to your question about ano kaya ang kanyang hangarin, no, para sa libro na ito. So, yung libro talaga, ang title niya, Dalaga na ba ako, ay isang gabay. Hindi lang sa paglaki ng mga batang babae, kundi gabay din siya sa pagtuklas nila sa kanilang sarili bilang babae at sa kanilang kakayahang mag-isip at magdesisyon para sa sarili nila. So, if you will note, Miss Sharon at saka Miss Honey, parang isinama ni Doc Jill yung ating mga usual core messages, ating mga GST training, sa gender sensitivity training, concepts such as, anong tawag yung equality, rights, sexual rights, sexuality and relations, na isama niya sa kalmadong pakikipag-usap sa mga bata through the book, yung mga konseptong yon. So it's like starting them young on these concepts that we try to address later on in life kung nabuo na yung mga traditional stereotypes, particularly relating to how we view our bodies. So ang hangarin talaga ni Doc Jill ay ang makarating ang kanyang aklat na iniwan sa atin, ang Dalaga na ba ako, sa ating mga tahanan. At salamat for guesting me here. At sa kamay ng mga batang kababaihan para sila matulungang maging handa sa kanilang pagdadalaga. Well prepared. Naniniwala yung libro at si Doc Jill na ang mga kabataang babae, pag kilala nila yung kanilang katawan at ang kanilang reactions, sexual reactions and the like, then they are better able to make wise and good judgments and decisions, and they are able to better protect themselves. Okay. So, yun ang kanyang vision. Okay. Hawak ni Miss Sharon yung libro ngayon Ito nga po yung physical, although pinakita na nga po yung etong book na ito, no, na Dalaga na ba ako. Yung nilalaman po ng libro ni Doc Jill, generally ang target readers ng libro ay mga batang babae at tinatalakay po rito ang tinatalakay po rito yung tungkol sa kanilang katawan. Mga bagay na dati talaga ay hindi normal na pinag-uusapan. Kaya in turn, yung mga adults ngayon ay hindi rin komportable o wala ring sapat na kaalaman para pag-usapan ito, no? Sabi ko nga, nakita ko nga po ito, sabi ko, wow, maganda po ito. Hindi lang sa mga kabataan, pati rin sa mga nanay. Mga adults. Oo, kung how to i-open sa kanilang mga anak. Pwedeng bumili sila ng ganito at anak, Basahin muna nila. oo, syempre bago ipaliwanag. Kaya po from your point of view as a gender and development advocate and a mother, bakit po kaya mahalagang malaman nila ang mga bagay na ito habang sila ay nasa storm o stress period or adolescent sa mga kabataan at syempre kaming mga magulang naman paano makakatulong? Tama ka talaga, tama ka, Miss Sharon, no? Yung book talaga, ang target readers niya ay yung mga batang babae, no? Sabi nga natin, may nabubuntis ng 8, so I suppose 8 up, no? But certainly, I would like to emphasize na tulad ng sabi mo, Honey,
napaka-importante na hawakan at basahin ng mga Correct. parents Mm-mm. at saka ng mga guro at mga responsible adults around our children. Itong librong ito so that they now have a framework of how to address this difficult and challenging topic sa ating mga dalagita. So, ano ba yon? Napaka-importante talaga na ano ba yan? Sabi nga ni Doc Jill, sana maraming mga batang babae ang makabasa nito at talagang magabayan ang kanilang paglaki ng mas maayos, no? So, ano pa ba yung iba mong tanong? Miss Sharon, sa nilalamanan ng libro, no? Opo, kung ano yung nilalaman ng libro. Pero nakita ko nga po sa table of contents. Ayan, yung nilalaman. Yeah, I just like to make mention that I love the way you summarized the book when you wrote to me inviting me to appear in your show today. When you singled out na sabi nyo, importante yung SRHR, Sexual and Reproductive Health and Rights. Pero sabi nyo, pinutukan din ng libro yung mga equally crucial na mga topics such as the miracle of life. Yun yung chapter 4. At saka, if I may say, the sacredness of life, no? So nandoon yun. Tapos yung chapter 5 naman, yung kwentong itlog. I love this because it's very much illustrated, no? Yes. So, very creative yung and I would like to acknowledge yung illustrator ng book is very creative and very gifted, no? So, and then of course, chapter 6, you said, ini-introduce niya sa mga bata, sa ating mga kabataan yung sex terms, na parang naangkop sa edad ng mga bata, and then how she wittily uses these terms throughout the book. Isa sa pinaka-paborito ko, Honey, at saka ni Sharon, ay yung fully illustrated na section sa chapter 6 sa sex talk, yung ang prutos, ano na nga yun? Ang prutos, ang prutas na Sa prutos section 6. sa planetang pruto. When I first saw that section, talagang na-amaze ako how clever na-include ni Doc Jill yung rules around sex, which is so difficult to explain to a young child, no? How cleverly she had used that kwento in introducing to a young child the rules around sex, the acceptable rules around sex, no? And why these are important. And then it encourages a discussion between children and their parents kung ano yung mga and why these are important. Kasi napakahalaga din kay Jill na yung ang kakausapin ng mga bata ay ang kanilang magulang. Correct. Opo, ayan. Correct. Ayan. Maraming salamat po, Miss Mirna, sa inyong first salvo pa lang yan, ang inyong mga ibinahagi. Gusto ko lang sabihin, na bukod nga po sa National Children's Month, ay ginugunita rin natin ngayong buwan ng Nobyembre, ang National Book Development Month. Kaya naman saktong-sakto ang episode natin ngayong araw. Yan, ako nawa ay mas dumami pa po yung mga Filipino writers and authors ng mga libro at syempre, mas paigtingin din natin yung hilig sa pagbabasa ng ating mga kababayan. Samantala mga ka-TNK, puputulin po muna natin ang ating napakagandang discussion. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan pagkatapos ng ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, may wang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang mang mang,
Ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakal. Okay, welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang usapang pagdadalaga sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Kasama pa rin po natin si Miss Myrna Ilagan Harillas na naka-live po siya via Zoom. Okay, Miss Honey. Myrna, yan. Kasalukuyan nga po natin pinag-uusapan yung librong Dalaga na ba ako? So pupunta naman po tayo dun sa isang chapter ng libro. Ang title po niya, Sex Talk. Baka mahimatay yung mga parents pag nakita to. Pero eto na nga, hindi naman no. Isa rin po nga to dun sa chapter ng libro ni Doc Jill. Ano po ba, Miss Myrna, yung dapat malaman nga ng mga kabataan tungkol rito at kailan nga po ba dapat i-discuss sa mga bata yung ganitong sensitive na topic. Ayan, para sa kaalaman ng ating mga adults na nakikinig ngayong hapon. Naku, oo nga, na-mention na natin na itong ang sex talk, na ito ay chapter 6 noong libro, no? Sa tingin ko, ito yung pinaka-challenging sa mga magulang, as you mentioned, Honey, no? At kaya sa tingin ko, ito rin yung chapter na makakatulong sa ating mga magulang. Opo. Kumbaga, what I see here is now they can have a framework na pwedeng sundan kasi makikita nila na meron naman palang paraan ng pag-uusap tungkol sa sex na maayos, makatotohanan, kumbaga objective lang, na makakatulong talaga sa mga batang maintindihan ano ba ang nangyayari sa kanilang nagbabagong katawan at para makahanda sila, hindi sila nalilito o natatakot at para alam din nilang proteksyonan ang kanilang mga sarili. At isang ideya na pumasok sa isip ko ay yung kailangan na rin nating i-normalize kasi yung usapang sex, sexual health, sexual rights, at responsibilities. At huwag nang ituring itong usapin na ito na parang overly sensitive or close to being taboo. Because as long as they are considered taboo, then mananatili, nasa dilim yung ating mga kabataan, hindi sila well prepared. Okay. Since the book naman, since Dalaga na ba ako, is very age-appropriate yung kanyang language, ang kanyang illustration, at saka yung pamamaraan ng pagbabahagi ng kaalaman. Palagay ko, makakatulong ng maigi na to catch our girls at a very young age, as early as 8, I think. What do you think? I mean, you have read the book. Ang maganda kasi dito, siguro gawa na rin ng background ni Doc Jill na teacher siya, at the same time, pediatrician siya. So, alam niya how to communicate with kids and bata. explain. And at the same time, syempre, aware din siya, I think, no? I believe dun sa, yung medyo mindset ng mga parents pagdating dun sa yung health ng kanilang mga anak. Kaya, ang ganda nung pagkasulat talaga ng libro. So, at syempre, yung nabanggit din ni Doc Jill na
May pinabasa nga daw kayo, Ma'am Mirna, sa kanya nung bata pa The siya. books. Na mga libro, kaya aware siya sa topic kagaya ng menstruation, fertility, tsaka sexual rights. Kaya any tips po ito po, may mga kabataan pong nahihiya, syempre sa mga, yun nga, yung mga topics na nabanggit natin, na natakot o uncomfortable magtanong sa parents and guardians pagdating po sa mga topic tungkol sa kanilang katawan. Pati sa sex at sexual assault. Yan yung sexual assault, ang kasama din po yan. Kasama ito sa mga tinalakay ni Doc Jill sa kanyang libro. Ano po ang maipapayo ninyo sa kanila para mas maging open sila sa pagtatanong at paghingi ng guidance sa ibang tao na pwede nilang pagkatiwalaan? Kasi minsan, meron na palang sexual harassment Hindi pa nila alam. o assault, hindi nila alam. Paano po ang dapat gawin? So, yung first part, briefly lang, yung naalala ko tuloy sa tanong mo, Miss Sharon, na ang isang mothering strategy ko noon is to have books help me in mothering my children. 4 sila, no? So, ang hikayatin sila na magbasa talaga. So, dahil ang trabaho ko nga ay nakatuon sa kababaihan, marami akong na-introduce sa mga anak ko na mga feminista na writers. So, among the local writers, ang natandaan ko na na-introduce ko sa kanila ay si Luwalhati Bautista. At siguro alam niyo yung kanyang obra na Bata-Bata, Paano Kapag Ginawa. Diba? So, I think, yeah. And then I realized now na yung si Beverly Wico sino nagsulat ng foreword sa book is a mentee or is a was a student of Luwalhati Bautista. So nakakatuwa yung connect, no? So other books that I shared with my children growing up ay yung mga motivational writers na katulad nila Scott Peck, alam mo naman yan, Road Less Traveled and the like, at saka si Louise Hay in terms of yung imagining you healing yourself and imagining a future that you like. So the second part of your question, Miss Sharon, is yung mga batang hiyang-hiyang magtanong, natatakot. Anong masasabi niyo sa kanila? Oo nga. Ayun talaga yung realidad, no? So, ang sasabihin ko sa kanila, magbasa sila ng, hindi lang siguro dalagan na ba ako, pero yung siguraduhin nila na yung source ng information nila ay tama. Kasi ngayong edad ng internet, ng social media, napakaraming hindi tama o hindi wasto na informasyon. So, pwedeng maligaw sila ng sabi nyo nga kanina, daming myths surrounding this issue. So, yun. Tatlong mensahe siguro ang gusto kong sabihin sa ating mga kabataan, Yung bang may karapatan sila na malaman ang kanilang maunawaan ang kanilang sarili. Opo. Tapos hindi naman sila nag-iisa. May batas nga tayo to protect their rights. Yes. And so we are anong tawag ninyo doon, honey? Duty bearers tayo. Sa gobyerno, to protect their rights. So they should really understand that while young, na may karapatan silang maghingi ng tulong, especially kung sabi nyo nga may indikasyon ng assault. And this book will prepare them to spot when there is potential for sexual assault early on. Okay, So, yeah. Yan. Salamat po, Ms. Mirna, sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman po, alamin po natin kung ano po yung say ng ating mga ka-TNK sa ating say sa TNK Question of the Week na magko-comment din po kayo, Ma'am Mirna. Ito po yung tanong na poll po natin, gaano ka-comfortable at confident na i-discuss sa mga nagbibinata at nagdadalaga ang mga pagbabago na gaganap sa kanilang katawan, pati na rin ang mga responsibilidad at pag-iingat na dapat niyang malaman kasabay nito. Yan, may pa-insight po dyan ang ating viewer na si Sean Kyle Flores. Sabi po niya, komportable at kumpiyansa akong pag-usapan sa isang batang nagdadalaga at nagbibinata ang pagbabagong nararanasan nila sa katawan dahil mahalagang maunawaan nila ito ng tama. Sa ganitong usapan, matutulungan silang magkaroon ng tamang disiplina, respeto sa sarili at kaalaman sa responsibilidad na kaakibat ng kanilang paglaki. Dapat din silang maturuan tungkol sa pag-iingat, mabuting kalusugan at kahalagahan ng edukasyon para sa maayos na kinabukasan. Okay, ito naman, Ma'am Mirna,
Mirna, yung say ni Ella, Rosaliosa. Bilang mas nakatatanda at isang estudyante na kumukuha ng pre-med, naniniwala ako na marapat manggaling sa akin ang impormasyon tungkol sa ganitong gabay o bagay sapagkat laganap sa Hatirang pangmadla. Hatirang pagmadla, malalim na Tagalog, ang maling impormasyon. Kaya nga po, batid nating mabilis nang makakakuha ng sagot dito ay nagkakatalo na lamang sa katumpakan o ganap na kawastuan ng isang bagay. Mahalagang pag-usapan ng malaya at walang pagsisensura ang mga ganitong bagay kung kaya't tiwala akong mas mabuting talakayin ito kasama ang bata nang may kasamang patunay na siyensya. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng bata ng pagkakataong maging independyente sa pagdedesisyon habang ang kaugnayan ng magulang at ng batang nagdadalaga, nagbibinata ay nananatili. Sabi naman po ni Rodeliza Abain sa 50-50 daw. Gusto raw niyang i-discuss pero mas okay sana kung may guide para raw ma-discuss niya ng tama. Kasi baka myths daw yung alam niya. Ito naman po yung sinabi ni Mary Grace, gaya ko na single mom, hindi ko matutukan ang mga dalaga ko. Kaya need ko ng guide at kaalaman para magtaguyod sa kanila bilang isang responsableng ina. At say naman ni Eugene Regalia Puente, 10/10. Sabi po niya, humanap daw ng video ng pagbabagong anyo ng isang hayop at pagbabago ng tao from infant to adult. Tapos daw magkwentuhan kayo ng ganito. Ayan. May example siya, may mga binigay siya dun sa sa comment niya sa ating Facebook page. Sabi niya, well, ang bottom line is kung mahal mo ang anak mo, kailangan mo sabihin ang katotohanan tungkol sa sexualidad. Ganyan kinausap ng kapatid kong babae ang panganay niyang anak. May modelo ako, kaya masasabi ko nakakayanin ko. Yung trust and love, dapat maiparamdam ninyo sa bata kahit 2 years old pa lang siya. May benchmarking na, sabi niya. At para naman po sa result ng ating poll, 45% ang nag-heart. Wow! Heart react. Wow. Ibig sabihin, kayang-kaya nilang talakayin yung topic na Talagang from practical and science-based na paraan. Ayan. Maganda po yan kasi nag-open up na talaga ang ating mga young parents. 10/10 po, kayang-kaya kong talakayin ng topic na yan, hindi lang sa practical kundi sa science-based na paraan. Yun po ang 45%. At 20% ang nag-like, react. Hindi ko sure kung paano, pero pwede ko namang subukan. Yan, samantala mga ka-TNK, 32% po yung nag-care-react. Sabi po nila 50-50. Pero sana raw may guide. Ayun. Habang 2% naman ang nag-wow-react. Sila po yung mga clueless. Hindi raw nila kaya. 2% sila. Habang 0%, uy, buti naman. Walang nagsabi, nag-react, no, na wala siyang planong pag-usapan kasi hindi pa maiintindihan ng mga bata. Okay, maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng kanilang mga insights at nag-participate sa ating poll. Kayo naman po, Ms. Mayor, na ano naman po ang masasabi niyo sa say ng ating mga ka-TNK? Natutuwa ako sa inyong mga ka-TNK. Very engaged. At natutuwa ako, first and foremost, doon sa resulta ng inyong poll. Very encouraging ito kasi 45% yung nag-heart, kaya na nila from the science and all other perspective. I wonder pati kung gender equality perspective ay kasama na rin dun siguro sa 45% na nagsabi na kayang-kaya nila, no? Opo. But I refer to the 30% na nag-express ng pangangailangan nila ng guide. Ting duda pa, so kailangan nila ng guide. So dito isang maliit na ambag, ang masasabi ko yung dalaga ka na ba? Dalaga na ba ako? No? And I am so super happy na yung walang pakialam na ayaw or ganon ay 0%. Buti na lang. Very good there. So yun, doon sa mga magulang natin, siguro gusto ko lang sabihin na patuloy nating akapin yung pagbibigay ng wastong gabay. Yeah, and we are offering some guides nga para mas maging kumpiyansa ang paggabay sa ating mga kabataan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman
para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong ng madahalaga niya. Game. 1, 2, and. Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong ng madahalaga. Ayan. Okay. Samantala, Miss Sharon, dumako na tayo sa huling question at naubos na ang from the ating heart oras. po, Ma'am Mirna, no, from the heart of a mother at bilang pagtatapos, any message po, quick message lang po for Doc Jill at this point in time to Malaya and Mithi and to our TNK listeners and viewers of all ages. Naku, ito yung trigger na sa akin pagiging emotional. Ano, honey, you know what a crybaby I am. So, anyway, bilang ina ni Jill, no, every time pag-uusapan siya at yung kanyang naiwang libro, siyempre may kirot, no? But siguro habang lumalaon naman, napapalitan na rin ito ng pasasalamat dahil sa iniwan niyang parang legacy book na patuloy siyang nabubuhay sa tingin ko. And now that I serve as like the voice for the book, I feel like we are always magkasama na kami. So kumbaga dahil ang career ko naman ay advocacy for gender equality and women's empowerment, and then here she is writing a book focused on the girl child. So parang magkasama na yung pinag-isang mission namin. In my retirement, I have found a new purpose in life. So, Yes. I thank her. Now, to the two girls. So, si Malaya and Mithi, they know how much Lola Merns, that's what they call me, loves. Lola Merns loved them very much. Of course, I cannot replace the mom. And shout out na rin dun sa aking pangatlong apo, si Belinda. I have 3 girls. Ako. Kaya sulit na sulit itong librong ito sa kanila pa lang, no? And then to your TNK listeners and taga-subaybay, yun na nga po, sana maging tulay kayong lahat sa paglalakbay nitong librong sinulat ni Doc Jill at bilang pagdiriwang na rin ng National Book Development Month. Sana ngayong Pasko, ang mga iregalo nyo sa inyong mga dalagitang no? kilala ay yung mga libro, hindi lang naman ang dalaga na ba ako, kundi yung mga ibang libro na sinulat ng ating mga local authors. Kasi bawat pahinang buksan mo parang idinidiin yung iyong pagka-Pilipino when we write
when we read local authors. So happy National Book Month sa ating lahat na rin na mga taga-TNK natin ang inyong programa. Maraming you. salamat po, Miss Thank you very Mirna much. Harillas, no? Sa inyong mga ibinahagi. At syempre, ang ganda ng ating naging discussion para sa araw na to. At this point, Miss Sharon, Sa paalam na punto pong tayo. ito, kailangan medyo na wala na po tayong oras. Is po naming pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang po natin ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ng aming Chairperson Ermelita Valdiavilla and sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division na bumubuo sa TNK Production Team. At tandaan, bilang isang batang babae, may karapatan kang malaman at maintindihan ang mga pagbabagong pinagdadaanan mo. At mahalaga na maituro ito sa iyo ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. At sa mga magulang naman o guardian, mayroong mga libro na pwedeng makatulong sa inyo. Huwag matakot, magtanong, magsaliksik at makipag-usap maging sa inyong mga anak upang malaman kung ano nga ba ang kanilang pinagdadaanan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. Mahalaga na sa murang edad ay maging malinaw na sa mga kabataan ang kahalagahan ng kanilang katawan at ang mga pagbabagong pinagdadaanan nito at ang mga karapatan nila sa ilalim ng batas upang lalo pang mapangalagaan ang kanilang sarili at matutong rumespeto sa boundaries and personal space ng kapwa-tao. At mahalaga rin na maimulat sila sa isang lipunan na patas, ligtas at inklusibo kung saan malaya po silang magtanong, magdesisyon at mamuhay bilang bata at responsableng mamamayan. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Sa lakas ng kahon, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa lakas